Ang eksena na ito, ang titulo ay ang pag-akyat ng Demonic Emperor. Ito ay tungkol sa ang malaking demonyo sa mundo ng pagpapabuti na hinabol ng mga tagapagbuti ng tama pagkatapos ng paghabol. Bumalik sa mundo ng mga demonyo na nagpabigla sa lahat ng mga aktor. Maghanda. Smoke machine. Bilis, ilabas ang usok. Okay, simulan. Tahimik. Malugod na pagbati sa pagbabalik ng Demonic Emperor. Nako, ano ba ang ginagawa nito? Ako, nagdaan ako ng 75 milyong taon, at naging Demonic Emperor. Demonic Emperor. Hanapin ang pakiramdam ng Demonic Emperor. Ulit. Naghanap ako ng 7 araw. At sa wakas nakahanap ng isang production team na gumagawa ng fantasy tema. Dapat kong makahanap ng paraan para makasali. Congratulations, host. Nakalakip ang True Self-Acting System. True Self-Acting System. Ano man ang papel na gagampanan ng host, ang sistema ay magbibigay sa host sa proseso ng pag-arte, ng karanasan at kakayahan, ng tunay na karanasan at kakayahan. Mag-arte bilang isang tagapatay, magiging tunay na tagapatay. Mag-arte bilang isang bandido, magiging tunay na bandido. Mayroon ako ng 20 bahay sa school district. Araw-araw nabubuhay sa renta. Hindi ako interesado sa pagiging aktor. Hindi ako interesado. Kung makikilahok sa isang papel, ang sistema ay magbibigay ng rating batay sa estado ng pag-arte. Ay magbibigay ng rating. Kung umabot sa standard ang marka, gagantimpalaan ka ng kakayahan ng role na iyon. Ang pinakamataas na marka ay SSS level. Makakamit mo ang lahat ng kapangyarihan. Ang pinakamababang marka ay D level. Walang gantimpala. Nakatira tayong lahat. Sa panahon ng kapayapaan ngayon, wala akong interes na maging isang mamamatay tao o magnanakaw. Kung mag-arte bilang isang Diyos, paano kung mag-arte sa isang fantasy series? Nagnanais ka bang magkaroon ng kapangyarihan at alaala ng isang Diyos? Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon na maging isang aktor. May talento naman ako. Hindi naman siguro ako ang pinakamababa ang marka. Ano ang pinagkaiba ko sa mga baguhan na artista? Marunong ka bang umarte? Demon Emperor. Ang ginaganap mo ay ang Demon Emperor, hindi isang tanggang estudyante sa kolehiyo. Direk, mali lang yun. Ulitin na lang natin. Producer. Nasaan ang producer? Nandito na. Direk. Palitan mo ang aktor na ito para sa akin. Direk, grabe ka naman. Short series lang ito, hindi pelikula. Bakit mo kailangan gawing masyadong seryoso? Bukod pa riyan, ganito na ako, magaling na ako, di ba? Mapanlin lang, mapang-ipang. Iyan ang ugali ng isang Demon Emperor. Ito ay isang malaking demonyo na nagprakti ng 9,000 taon at walang awang pumatay, hindi isang baguhan. Direk. 1,000 piso lang ang talent fee. Bakit hindi ka kumuha ng artista mula Hollywood? At gusto mo pang mag-arte ako bilang isang walang awang mamamatay tao? Ito, sino ba rito ang kayang gawin yon? Kaya ko. Demonyong emperador na 9,000 taong gulang, kahit 1% lang ng kapangyarihan ng karakter, ang ibigay ng sistema sa akin. Wala nang makakapigil sa akin sa mundo. Ikaw naman, sino ka? Kumusta, Direktor? Ako si Ichwixu, espesyalista sa mga mitolohikong karakter. Ako lang ang karapat-dapat sa papel ng malaking demonyong ito, dahil sila nag-arte lang. Pero ako talagang... Ha. Ginoong Chen, di ba? Bigyan niyo ako ng isang pagkakataon na mag-audition para sa demonyong emperador. At ito rin, ay pagkakataon para sa buong industriya ng entertainment ng Daxia. Ang yabang mo naman. Pagkakataon para sa industriya ng Daxia, saang acting school ka nagtapos? Sariling aral. Ha. Sariling aral sa pag-arte. Amateur. Paano niya naitaya? Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Tingnan mo ang lahat ng artista dito. Kahit sino sa kanila, graduate ng professional na acting course. Ikaw, isang amateur. Gusto mong gampanan ng demonyong emperador? Ulitin ko, hindi ako nag-arte. Ako talaga ang demonyong emperador. Ha. Hoy. Ako nga, graduate ng Acting Academy. Isang talento sa pag-arte. Hirap na hirap sa papel na ito. Ikaw pa kaya? Anong pakialam mo? Manahimik ka. Direk Chen, 10 minuto lang. Bigyan niyo ako ng pagkakataong mag-audition dito mismo. Isa kang ordinaryong tao lang. Bakit kita bibigyan ng pagkakataon? Alam mo ba ang budget ng fantasy series na to? Ako ang sasagot. Ha? Kung sa loob ng 10 minuto, hindi ko na-impress ang lahat sa galing ko sa pag-arte, kahit isang tao lang ang magsabing pangit ang acting ko, ako ang sasagot. Sagutin. Kaya mo bang sagutin yun?
Muli akong magpapakilala. Ako si Ichiksu, ang pinakamalaking landlord dito sa lugar. Mahigit 20 taon nang may-ari ng mga bahay sa school district. Milyon-milyon ang kinikita sa upa. Bigyan niyo lang ako ng 10 minuto. Kung hindi ako nakapagpakitang gilas sa pag-arte, at hindi na-impress ang lahat, ako ang sasagot. 20 bahay sa school district. Hindi sa pagmamayabang, pare. Ito ang major project ng yanyo namin. Kahit na 3 million lang ang investment, ang target market ay nasa milyon-milyon. Alam kong may pera ka. Ang ibig kong sabihin, hindi lang 3 million ang isasagot ko. Hindi rin yan katumbas ng isang taon kong kita sa upa. Ang ibig kong sabihin, itong 20, lahat ng bahay sa school district, isasagot ko sa'yo. P asterisk ta. Ano? Loko ka ba? Ito ay may daladalang pondo papasok sa production. Ito, hindi lang to basta may daladalang pondo. Ito ay isang malaking pusta. Direct Chen, 10 minuto lang. 10 minuto lang talaga. Kung hindi ko nagawa na makonvince ang lahat ng buong puso. Lahat ng titulo ng 20 bahay na to ay sayo na. Hindi, pare. Ano ba ang pakay mo? Wala akong pakay. Gusto ko lang ipakita sa'yo kung ano ang itsura ng tunay na Demon Emperor. Ganoon ka ba, Katie, wala sa galing mo sa pag-arte? Ako, ang Diablo ng Emperador. Costume, paggayak, Nandito na. dalhin mo siya para magayos at magbihis. Gaano katagal? 30 minuto. Mga ilaw at camera, 30 minuto, mag-roll na tayo. Opo, producer, bigyan mo siya ng script. Habang nag-aayos siya, basahin mong mabuti. Sa loob ng 30 minuto, isaulo mo ang lahat ng linya. Halika, samahan kita para magbihis. Hindi na kailangan. Ha? Hoy, pare, alam mo ba ang pag-arte? Kung hindi ka magsusuot ng kasuotan ng Diablo ng Emperador, at ito ang suot mo, paano tayo mag-shoot? Ako ay may dala na ng kasuotan. Ano? Eddie, samahan kita para magpagayak. Ako ay may dala na ng pampaganda at ayos ng buhok. Ano? Hindi, ikaw. Sige na, tapos ko nang basahin ang script. Na-memorize ko na rin ang mga linya. Pakisabi kung saan ang dressing room. Pagkalipas ng 1 minuto, mag-roll na tayo. 1 minuto. Paano ka mag-aayos sa 1 minuto? Ano ba ang ginagawa mo? Huwag na kayong mag-alala tungkol dito. Lahat sa inyong mga pwesto. Pagkalipas ng 1 minuto, mag-roll na tayo. Sa pwesto, sa pwesto, sa pwesto. Nasaan ang dressing room? Jan. Sistema, ang papel na gagampanan ko ay ang Diablo ng Emperador. Ang sistemang ito ay nakadetect na sa lahat ng nilalaman ng script na ito. Automatikong pinupunan ang mga karanasan ng Diablo ng Emperador, mga alaala, at kakayahan. Mula ngayon, hanggang sa matapos ang eksenang ito, ikaw ay hindi na si Ye Chuzu. Sa mundo, mayroon lamang ang Diablo ng Emperador na si Zuan Yuan Zuhai. Naku, kumikidlat. Kailangan nating magmadali sa pag-shoot. Mukhang uulan. Sige, direct. Bilis, bilis, bilis. Ay, lapit mo ito. Mga basura ng tama, hindi nyo inaasahan, di ba? Hindi pa namamatay si Xuan Yuan Zuhai. Pag-arte. Hindi ito pag-arte. Ito ay ang pag-akyat sa trono ng inyong emperador. Kaya ba niya to? Ang unprofessional naman. Sabi niya, dala-dala niya ang makeup at costume niya, at 1 minuto lang daw ang kailangan. 1 minuto, kulang pa yan para mag-eyeshadow. Hoy, bigyan mo na lang siya ng 10 minuto. Kung hindi niya kaya, kumanap ka agad ng papalit. Anong hinahanap mo? Ikaw. Kailan ka dumating sa tabi ko? Mahalaga ba yon? Pwede na bang mag-roll? Sa madaling salita, maaari na ba akong maghari? Parang, siya, tunay na demonyo siya. Lahat ng staff, posisyon, props, posisyon, lights, posisyon, camera, posisyon. Episode 23, pag-akyat sa trono ng demonyong emperador. Scene 1, take 1, action. Pagbati sa pagbabalik ng demonyong emperador. Bakit hindi pa siya pumapasok? Baka nakalimutan niya ang linya. Pasok. Pasok na. Kanina, sa sandaling iyon, anong nangyari? Pakiramdam ko, parang talagang gusto niya akong patayin.
Kunan mo na. Akala ko, napuksa ako ng mga righteous cultivators. Hala, mali, hindi yan ang script. Siya, nag-i-improvise ba siya? Sambahin niyo ako, ang emperador. Nakatayo lang kayo sa pagtanggap. Hindi. Ako ay hindi. Hindi talaga. Lahat lumuhod. Siya, hindi kaya siya. Ay tunay na demonyong emperador. Ang mga mata niya, nakakatakot. Ang bugso ng hangin kanina. Ano ba talaga ang nangyari? Ako ay dumaan sa 9,000 taon at naging tanging demonyong emperador sa mundo. Isinilang ako sa isang maliit na nayon sa mundong mortal. Isang gabi, may baha mula sa bundok. Nawasak ang buong nayon. Nasa gitna ako ng guho at mga bato. Hinukay ang mga buto ng aking mga magulang. Langit. Ang langit ay hindi makatarungan. Pagkatapos, sa gulang na 13, para makahanap ng buhay, nagtungo ako sa bayan. Ngunit hindi ko inaasahan na ako'y niloko ng aking malayong kamag-anak at itinapon sa isang minahan. Isang tael ng pilak ay makakabili ng 10 kilong baboy. Ngunit ipinagbili niya ako sa kalahating tael lamang. Ang puso ng tao, ang puso, sa gulang na 15, nakalayas ako. Hulaan ninyo, paano ako nakalayas? Ako, ang pumatay sa kapatas. 15 taong gulang, unang beses kong nadungisan ng dugo. Tapos, nakilala ko ang aking guro. Sabi ng guro ko, napasok ko na ang landas ng demonyo. Pero hindi ako naniniwala na napasok ko ang landas ng demonyo. Isa lang akong binentang alipin sa minahan. Batang nagmamakaawa lang para mabuhay. Pero iginiit ng guro, ako ay napasok sa landas ng demonyo. Sumunod ako sa guro sa loob ng 1,000 taon. Ako na ngayon ay isang tunay na demonyo. Pero sa mga tahimik na gabi, iniisip ko pa rin, hindi patas ang mundo. Paano napasok sa landas ng demonyo? Ang isang batang nagmamakaawa lang para mabuhay. Siya, ang galing ng pagkakaganap niya. World class na pag-arte. Noong taong iyon, 1,000 taon na ako, nakita ng guro na handa na ang kakayahan ko. Siya ay bigla na lang umatake sa akin. Bakit siya inatake ng guro? Idinagdag niya yan sa script. Wala yan sa script Mali ito. Hindi ito ang tamang linya. Sa sandaling iyon, nalaman kong tinanggap niya akong estudyante para hintayin ang pagiging ganap ng kapangyarihan kong demonyo at agawin ang katawan ko. Ako, pinatay ko ang aking guro. Sa sandaling iyon, naisip ko, kung walang mabuting tao sa mundong ito, magiging demonyo na lang ako. Tama ang Demon Emperor. Ang Demon Emperor ay kahabag-habag. 2,000 taon, nakikipaglaban ako sa Demon Realm. 3,000 taon, nakikipaglaban ako sa Demon Realm. 4,000 taon, nakikipaglaban ako sa Demon Realm. 5,000 taon, nakikipaglaban ako sa Demon Realm. 6,000 taon, nakikipaglaban pa rin ako sa Demon Realm. Hindi ko maintindihan, bakit lahat sila ay gustong patayin ako? Siguro, dahil sa mabilis kong pag-unlad, nakaramdam sila ng banta. CJ, patayin na lang. 7,000 taon, pinatay ko hanggang sa natakot ang buong Demon Realm sa akin. Naging ang pinakamalaking demonyo sa mundo. Pagkatapos, ang mga righteous cultivators, nagsimulang habulin ako. Dahil sinabi nila, ang tao at demonyo ay hindi magkasundo. Patay. Patay na lang. Talagang nagpe-perform lang siya. Bakit parang siya ay talagang Demon Emperor? Noong nakaraang taon, nagpanggap akong namatay para mabuhay. Akala nila, napuksa na ang pinakamalaking demonyo sa mundo. Pero hindi nila alam, sa pagkamatay ko, natagpuan ko ang paraan para mabuhay. At naunawaan ko, ang ganap na antas ng Heavenly Demon Technique. Ngayon, nagbalik ako, bilang nag-iisang Demon Emperor sa mundo. Ngayong nakita mo na ang Emperador, bakit hindi ka lumuhod? Kayong mga ito, gusto niyo rin bang mamatay? Ayoko nang mag-shoot. Ayoko nang umarte. Hindi siya parang umaarte lang. Parang totoo siya. Ayoko nang mag-shoot. Ayoko nang mag-shoot. Ayoko nang mag-shoot. Hindi, naalala ko sa script. Ang babaeng demonyo ay dapat lumaban sa emperador. Walang sinabing tatakbo sa takot. Hindi ko rin alam Tumakbo siya. Dahil natakot siya. Kayo, Ako, ayoko nang umarte. May pinatay. May pinatay. Cut. Tapos na ang eksenang ito. Producer. Ano ba talaga ang nangyari? Nandito na ako, Director. Ano na naman ang problema?
Ayon sa istorya, 4 na demonyo ang nagbalak ng paghihimagsik para labanan ng emperador. Ngayon, ganito ang nangyari. 3 sa 4 na artista ang tumakbo, at ang isa ay hinimatay. Kaya mo ba talaga o hindi? Noong una, naghanap ka lang ng baguhan para gumanap bilang emperador. Hindi na lang ako nagreklamo noon. Pero si Jie, tunay na anggal na niya ang papel ng emperador. Binuhay niya talaga ang karakter. Hay nako. Tapos sa mismong eksena, tumakbo ang mga artista. Ang hirap ng buhay ko. Director Chen, kumusta ang eksena kanina? Sa palagay ko, ang mga linya ng emperador ay medyo mababaw, kaya nagdagdag ako ng kaunti para mas may dating. Kung sa tingin mo ay hindi maganda, pwedeng ulitin ko. Jie, talagang humanga ako sa'yo. Ipinakita mo sa akin ang tunay na pag-arte. Talaga? Talaga? Hari ng pelikula, talagang ganoon. Klase ng hari ng pelikula ang pagganap. Kuya, pwedeng makahingi ng contact details. Ang galing mo. Hari ng pelikula, pwedeng mag-add sa'yo sa WeChat? Jie, iniisip mo bang lumipat sa mas malaking produksyon? Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong suporta. Bilis, magsisettle na ang system ng performance rating ko. Demonyong Emperador. Kahit hindi sa level na pagganap, kahit sa level lang ang rating, makakakuha pa rin ako ng kaunting kapangyarihan ng Demonyong Emperador. Kahit konti lang okay na. System, settle na. Sa eksena ng pag-akyat sa trono ng demonyong emperador, ang host na si Ye Chuizu ay gumanap bilang demonyong emperador Zuan Yuan Zuahai. Ang rating ay ang mga sumusunod. Pag-arte, antas C. Naipakita mo ang lungkot sa puso ng demonyong emperador na hindi alam ng iba. Nakakuha ito ng pakikiramay ng karamihan. Pero nagdalamhati ka lang para magdalamhati, nawala ang kontradiksyon ng pagtatago ng lungkot, sa pamamagitan ng pagiging mabagsik at malupit. Ha? Sa level lang. Seryoso ba yan? Naiyak ang buong set sa level lang. Eksena ng mata, antas D. Habang ginaganap ang lungkot sa iyong puso, nakayuko ka, ang camera ay hindi nakuha ang malungkot mong mga mata. Pero sa tuwing nakaharap ka sa camera, malamig at mabagsik ang itsura mo. Kaya, kulang ka sa pakiramdam sa paghahanap ng camera. Hindi mo perpektong naipakita ang ekspresyon ng mata sa harap ng camera. Naipakita ko na ang pagkakalapat-lapat ng karakter. Wala ka namang sinabi tungkol sa paghahanap ng kamera. Ang profesionalismo ng isang artista ay nasa pakiramdam sa camera. Dapat mong matutunang maghanap ng camera. Ito ang disiplina ng isang artista. Pagsasalita ng linya, antas D. Kahit gaano pa kahusay ang iyong pagbigkas, ang pagbabago ng walang palem ng mga linya ng karakter ay malaking kasalanan para sa bawat artista. Hindi ka pwedeng magbago ng linya, base lang sa sariling opinyon. Kahit sa tingin mo, ay perpekto ang iyong pagganap, ikaw ay isang di profesional na artista. Binago ang script. Hindi ko naman talaga sinunod ang script. Pero hindi ko rin binago. Nag-improvise lang ako. Dagdagan lang ng kaunti. Stage presence, C. Acting sa mata, D. Delivery ng linya, D. Ang kabuuang marka mo ay D. Bagsak. Yung premyo. Bagsak ang performance mo ngayon. Walang premyo. Palem. Inaasahan namin ang susunod mong performance. Hayop ka. Satsat ka ng satsat. Nagbago ka pa ng script. Producer yang bayan, ako si Xiaoye. Kamusta? May project pa ba? Kuya kamera Ayos lang, ayos lang. Nagtatanong lang. Lao Zhao, kapag may project, isipin mo ako. Lao Liu ba? Kung may angkop na role, irekomenda mo ako. Heis, Director Chen. Guru Ye, kaibigan, ngayon, may isang malaking production. Doon, kulang sila ng isang kontrabida. Ano ba ang role? Ito, nangyari noong 80s ang kwento. Ikaw ay magiging isang mangangatay ng baboy sa baryo dahil nagkagusto ka sa asawa ng bida gamit ang iba't ibang paraan ng api at ng uto. Ayoko. Guru Ye, kahit kontrabida man yan, malaking production yun. Wala akong pakialam kung kontrabida o bida. Ang punto ko lang, mga mythical character lang ang ginaganapan ko. O kaya, fantasy, cultivation, immortal heroes, ganung mga genre. Kahit papaano, dapat may supernatural powers. Sige, hanggang sa muli. Kung sakaling may pagkakataon ulit na makapasok sa isang fantasy project, ako ay hindi na muling magkakamali ng ganoong klaseng pagkakamali. Direct Chen.
Direk Zhang, alam mo ba? Alam ko, sikat na direktor sa buong bansa. May bagong pelikula siya. Malapit nang mag-shooting. Napakataas ng standards ni Direk Zhang. Kaya hanggang ngayon, wala pa ring napipiling leading actor. Gumamit ako ng koneksyon, at isinulat ang pangalan mo. Kung gusto mo, sumama ka sa akin bukas para mag-audition. Naniniwala ako, sa kakayahan mo, siguradong papasa ka. Anong genre? Fantasy? Hindi, Pasensya na, interesado lang ako sa... siyang siya. Salamat Kuya Chen, kung makapasa ako sa audition, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang magaling na artista. Hindi dapat mabaon sa limot. Hintayin kita bukas ha. CJ, Kung gampanan mo ang isang partikular na papel, susuriin ng system ang iyong pagganap at magbibigay ng marka. Kung umabot ang marka sa pamantayan, igagawad ang kakayahan ng role na iyon. Ang pinakamataas na marka sa pagganap ay antas SSS. Makukuha ang buong lakas. Ang pinakamababang marka ay antas D. Walang premyong makukuha. kailangan kong makuha ito. Bilis, bilis. Siguraduhing maging magalang. Ginoong Ye, ang pagkakataong ito, pinaghirapan kong makamit para sa iyo. Naiintindihan mo? Huwag kang mag-alala. Producer Leo. Kumusta? Ginoong Ye, ikaw. Nandito ka rin? Magkakilala kayo? Oo. Siya ang Diyos ng pag-arte. Kuya Leo, siya ang tinutukoy ko sa iyo, ang Modi na iyon. Hindi. Best Actor. Hehe, best actor. Yung tipong sa set mismo, kayang ipaiyak ka niya. Oo. Ako rin, matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Sabi nila, sa isang short drama production sa Xiong'an, may lumitaw na isang super galing na aktor. Isa siyang salamangkero, kayang mag-teleport. Isang tingin lang, napapaluhod niya ang lahat ng tao. Hindi. Sobra lang ang papuri nila. Siyempre alam kong sobra ang papuri. Short drama production yan eh. Ang mga yun, mga hindi profesional. Kung ako ang tatanungin, tawag dyan, mga amateur. Direk Chen. Akala ko anong klaseng aktor ang ipakikilala mo sa akin. Nagpakilala ka pa ng isang gumaganap sa short drama. Grabe ka talaga, lalo kang nagiging palpak. Li Qiang, masyadong matalas ang mga salita mo. Si Jie ay isang napaka-profesional. Ano naman kung profesional? Profesional man siya, artista lang siya, ng short drama. Anong problema mo sa short drama? Short drama? Puro mga amateur lang yan. Mga mababang uri ng tao. Ang mga ginagawa nila, para lang yan sa mga mababang uri, bilang pagkain ng isip, walang lalim, walang halagang pang-edukasyon. Ako rin, naging producer ng short drama. Hindi ko naman nararamdaman na. Kaya, mababang uri ka rin pala. Hindi ko nga alam kung paano ka nakapasok sa aming pelikulang produksyon. Gino, narito ako para mag-audition. Maaari ko bang simulan na? Sa mga artista para sa audition, bakit may artista mula sa short drama? Ito, ako. Ang audition ngayon, hindi ko na ito panunuorin. Uuwi na ako, para hanapin, at kausapin uli ang sikat na lalaking artista. Pag-usapan ng presyo. Tito, panoorin mo muna. Napakagaling ni Ginoong Ye. Kilala mo siya? Siya ang gumanap bilang Demonic Emperor sa nakaraang serye. Ako ang cinematographer ng seryeng iyon. Tingnan mo, sabi ko na nga ba, bakit ka biglang dumating dito para manood ng audition? Ngayon ko lang nalaman. Sa puso mo, hinahangaan mo siya. Hoy, Tito, alam mo naman ang ugali ko, napakapili ko, mataas ang standards ko. Sa lahat ng pelikula na pinagtrabahuhan ko bilang cinematographer, hindi ko hinahangaan ang sinuman. Ganoon din si Ye Chuzu. Una, hindi ko rin siya hinahangaan. Pero, nang siya ay magsimulang umarte, alam mo ba kung ano ang nangyari? Sa isang sulyap lang niya, natakot ako at lumuhod. Habang, siya ay patuloy na umarte. Ako, umiyak, nabagbag din ang damdamin ko. Sa huli, sumuko na ako. Nang umalis siya, ang buong production team ay tinawag siyang Ginoong Ye. Pero ako, sumigaw ako ng Best Actor. Ha. Nakakatuwa. Kung ganun, mananatili ako para tingnan kung ano ba talaga ang kaya ng idol mo. Sir, narito po ako para mag-audition. Maaari na po bang magsimula ang pag-arte? Maaari nang magsimula ngayon. Xiao Zhang, ibigay mo sa kanya ang script para basahin. Pumili ka lang ng kahit anong eksena para gampanan niya. Sige. Sandali. Ang script natin. Hindi naman kailangang ipakita sa kanya. Kung hindi mo ipapakita ang script, paano siya mag-audition at mag-arte? Ang audition ay tungkol sa pag-arte, hindi sa script, di ba?
Ikaw si Ye Chuizo, di ba? Mag-arte ka ng iba. Ah, tama, mag-arte ka ng unggoy para makita namin. Mag-arte ng unggoy. Tito, ito. Li Qiang, kung gusto mong hamakin si Ginoong Ye, hindi mo naman kailangang pag-artehin siya ng unggoy. Hoy, hindi ako ganoong klaseng tao. Ako, gusto ko siyang pag-artehin bilang Sun Wukong. Sinasadya mo bang hirapan siya? Napakasikat ng imahe ni Sun Wukong. Sino sa buong mundo ang hindi? Nakapanood ng Journey to the West, ito ay isang klasikong hindi kayang talunin. Paano mo pag-aartehin si Ginoong Ye niyan? Li Qiang ang karakter ni Sun Wukong, hindi mahusgahan. Ang kanyang imahe ay malalim ng nakaukit sa puso ng bawat isa sa ating mga mamamayan. Kahit sino ang gumampa ng papel, kapag naging magkatulad, may isip ng iba na, gaya lang kay Guro Leo. Pero kung ibang estilo ang ginawa, iisipin naman ng iba, gawa-gawa lang ito. Sa tingin ko, mahirap husgahan. Director Chen, ang hirap palagampanan ni Sun Wukong. Ang imahe ni Sun Wukong, sobrang klasiko na. Kung hindi man, yung klasikong bersyon ni Teacher Leo. O kaya naman, yung kay Stephen Chow, yung may sobrang kakaibang estilo. Sino kayang makakaganap? Sino ang maglalakas loob na lumampas doon? Ikaw. Maliban na lang kung makakagawa ka ng ganap na ibang estilo, pero hindi naman tatanggapin ng mga manunood. Palitan na lang natin. Alam ko, gusto mong makita ang acting ng short drama actor kung umaabot ba sa pamantayan ng audition. Naiintindihan ko yon. Pero ang pagganap bilang Sun Wukong, sa tingin ko, ay purong ayaw lang siyang papasukin. Pinahihirapan mo lang siya. Palitan mo. CJ, ako na ang gaganap bilang Sun Wukong. Teacher Ye. Pumalma ka. Huwag kang mag-asta. Tingnan ninyo, siya mismo ang gustong gumanap. May fighting spirit ang kabataan. Kaya usapang lalaki na ito. Gumanap ka ng unggoy para makita ko. Kung mapapaniwala mo ako sa pag-arte mo, susulatan kita ng kontrata gamit ang sarili kong dugo para makapasok ka sa production. Ahahaha. Nadali siya. Tito, ito. Walang makakaganap ng maayos kay Sun Wukong. Guro, gusto mo akong gumanap bilang Sun Wukong, yung yugtong iyon. Guro, Eddie, ganapin mo ang pinakamagandang sandali ni Sun Wukong. Ipakita ang kalungkutan sa kanyang puso. Pero ito, Pinakamagandang sandali. Paano magiging malungkot ang puso? Ito ay magkasalungat. hoy, siya ang nagtanong. Sinabi ko lang ng basta, nagbibigay ka ng kung ano-anong tanong. Sobra na yan. CJ, Tingnan ninyo, siya mismo ang nagsabing sige. Ikaw. Ay naku. Mula ngayon, ang host ay dadaan, ang buhay ni Wukong. 1,000 taon na ang nakalipas. Ako ay lumabas mula sa bato. Ako ay tumawid ng malawak na karagatan. Nakita ko si Bodhi Laozu, natutunan ng isang hanay ng kasanayan. Ako ay ipinanganak at pinalaki ng langit at lupa, walang pangalan. Ang guro ay nagbigay ng pangalang Sun Wukong. Ako ay makakagawa ng isang pagtalon na 108 liboli. Mayroon akong 72 pagbabago. Natutunan ko ang isang hanay ng kasanayan. Akala ko, mula noon, gumala sa pagitan ng langit. Umiiyak siya. Tumahimik ka. Nakabalik ako sa Huagushan. Sabi ko, ngayon ako rin ay isang hari ng mga demonyo. Dapat mayroon akong titulo. Sabi ng mga unggoy at kanilang mga anak, mas mabuting tawagin mo ang Kitchen Dashing. Haha, maganda ito, maganda ito. Kitchen Dashing. Simula ngayon, ako ay tatawag, Kitchen Dashing, Sun Wukong, hahaha. Nalabag ko ang mga tabuos. Ang langit ay nagpadala ng mga tao upang disiplina ako. Sa isang gabi, walang katapusang kidlat ng langit ay bumagsak. Huagushan. Naging isang lupang tinupo. Noong nakaraang araw, nakikipag-usap at nakikipagtawanan pa sa akin, mga unggoy at kanilang mga anak. Ngayon,
Naging isang lupang tinupok ng mga katawan. Sa totoo lang, natatakot ako. Sila ay lahat ng mga unggoy at kanilang mga anak ko. Sila ay ang pamilya ko. Ganito lang nawala. Nawala. Pinatay ang mga unggoy at kanilang mga anak ko. Pinatay ang mga kaibigan at kamag-anak ko. Pinatay ang mga matalik kong kaibigan. Tanging naaalala ko ang araw na yon. Ang mga Diyos sa langit ay nagsabi ng masaya. Ang demonyo ay naglakas loob na tawagin ang Kichan. Ang pamilya ay nawala. Walang iniwan. Tinawanan nila ako. Ang demonyo ay naglakas loob na tawagin ang Kichan. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo, ang demonyo. Paano naglakas loob sa Kichan? Ipapakita ko sa kanila, paano ang demonyo ay sumira. Ano ba ito? Chuanju face changing. Performance na may magic. Nais kong ang langit na ito. Hindi na makakapagtabing sa mga mata ko. Nais kong ang lupa na ito. Hindi na makakapaglibing sa puso ko. Nais kong ang lahat ng tao ay malaman ang hangad ko. Hayaan ang mga Diyos at demonyo mawala ng parang usok. Tara, sumama sa akin. Basagin ang langit. Saan ito? Palasyo ng langit. Ano ang nangyari? Dakilang pantas na katumbas ng langit. Dakilang pantas na katumbas ng langit. Si Chitian Dasheng nga, Tito. Nakita ko nga talaga. Dasheng nga. Gintong sibat. Mga basura. Hayaan mo akong Lawson, durugin kayo. Pagkatapos, naipit ako sa ilalim ng bundok ng 5 daliri. Doon, nakita ko ang buong 500 beses na pagpapalitan ng taglamig at tag-init. Pagkatapos pa, isang monghe na nagngangalang Tang Sanzang. Gusto niyang samahan ko siya sa pagkuha ng sutra. Ang kondisyon ay palayain ako. Sa araw na yon, hanggang sa isuot ko ang masikip na singsing, saka ko lang nalaman na naloko ako. Mula noon, humahawak ng kabayo para sa isang monghe, naging magkapatid sa isang baboy. Wala nang bundok ng bulaklak at prutas. Wala nang dakilang sage na kapantay ng langit. Ang meron lang ay paulit-ulit na pilyong unggoy. Pilyong unggoy lang. Dakilang sage, ikaw ay dakilang sage. Hindi ka pilyong unggoy. Ikaw ay magpakailanman ng dakilang sage na kapantay ng langit, Sun Wukong. Dakilang sage. Tara, gusto ko siyang makita. Gusto kong makilala ang dakilang sage na ito. Tito. Kumusta si Guru Ye? Nakapasok na siya sa karakter. Dinala niya rin ako sa eksena. Hindi ko pa naranasan ang ganitong pakiramdam. Dinala niya ako sa langit. Parang nakita ko ang dakilang sage na ito. Siya ay isang pinakamahusay na aktor. 3 guro, tapos na ang performance ko. Direk Zhang, nakita ko na po kayo, Direk Zhang. Ano po? Dapat. Ako ang nakita ko na po kayo. Ang aking Great Sage. Direk Zhang, ang karakter na Hanli, dapat talaga, gumanap si Teacher Ye, kahit siya ay short drama actor, kahit ordinaryong tao, pero siguraduhin mo na siya ang gumanap. Direk Zhang, kamusta si Teacher Ye? Ang bida ay dapat si Teacher Ye. Direk Zhang, kung hindi ka papayag, magsulat ako ng blood letter. 10 bilyon.
Kabuoang investment na 10 bilyon. Malaking fantasy-themed movie. Hanli Jiaying Production Team. Taos puso naming inaanyayahan kayo para gumanap bilang bida, Hanli. Hanli Jiaying. Ang adaptation na sumikat sa loob ng dekada, fantasy novel. Kahit walang bayad sa akin. Pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Sabihin mo lang. Hindi ako kumpiyansa sa special effects technology natin. Kung pwede, gusto kong dalhin ang sariling costume, sariling special effects. Ha? Kailangan ng sword flying. Meron. Pero sigurado ako na safe. Hindi, ako. May sariling wire ako. Ano? 2 linggo pa bago mag-umpisa ang shooting, Hanli Jiaying. Sa oras na yon, kikita ako ng malaki. Hindi ko inaasahan, yung Sun Wukong na ginampanan ko kanina. May premyo palang makukuha. 2 linggo pa bago mag-umpisa ang shooting. Sa oras na yon, dapat talagang pumunta ka. Huwag kang mag-alala, inanyayahan mo ako. Nagtipid ng malaking halaga para sa production team. Huwag kang magduda, natipid ang pera para sa wire work, natipid ang special effects, natipid ang kahusayan sa pag-shoot. Gastos sa pag-shoot, 10 bilyon, di ba? Kung ako ang kukunin, 2 bilyon, ayusin ko para sa'yo. Sistema, pagkalkula. Sa eksena ng Great Havoc in Heaven, ang host na si Ye Chuizo ay gumanap bilang Sun Wukong. Bagaman ito ay pagsubok lamang. Ngunit itinuturing pa rin itong pag-arte. Ang mga marka ay ang mga sumusunod. Tensyon ng pag-arte, Grado B. Inilabas mo ang internal na drama ng isang unggoy, na ipahayag mo, ang nararapat na emosyon at kalagayan. Lahat ay naroon na. Ngunit medyo bata pa rin. Pagkatapos wasakin ng Heavenly Court ang Flower Fruit Mountain, ang iyong pag-arte, dapat may karagdagang takot at kalungkutan. Dito, kung sapat ang kalungkutan, pagkatapos, kapag nagpasya ka, na magdulot ng malaking gulo sa langit, mas magiging masigla ito. Ito ang tinatawag na una pigilin, pagkatapos itaas, magsumikap pa. Sa wakas, hindi na grado eh. Tension. Tama rin. Bago at pagkatapos ng Flower Fruit Mountain, ang aking emosyonal na pagbabago, dapat mas matindi pa. D-level sa acting ng mata. Sa eksena na ito, ang pagtingin mo, dapat ay 4 na yugto. Ang kasiyahan sa matagumpay na pag-aaral ng sining. Ang kayabangan bilang hari ng mga demonyo. Ang kalungkutan sa biglaang pagbabago. At ang galit sa pag-akyat sa langit. Pero ikaw ay nagpakita lamang ng kalungkutan at galit. Wala ang dalawa sa una. Ipagpatuloy ang pagsisikap. Ina naman, ang una ay I. Ang pangalawa ay E. Kung ang pangatlo ay hindi I, walang gantimpala ulit sa pagkakataon na ito. Tama rin ang sinabi. Ang pagtingin at tensyon, dapat itong pagbutihin sa hinaharap. A-level sa pagbigkas ng dialogo. Ang pagbigkas mo ay puno ng damdamin, sagana sa emosyon, nagsalita ng kaluluwa, sa ganitong mahabang dialogo. Hindi ka nagkaroon ng pagkaantala o pagkalimot ng mga salita. Hindi standard ang Mandarin. Pagkabigkas na malabo at iba pang mga phenomena. Perpektong ipinakita mo ang dialogo, sa kabuuan. Pero malayo pa sa SSS level, may mahabang daan pa ang dapat mong lakbayin. Ang improvisasyon mo sa dialogo sa lugar, may malakas na kakayahang mag-render. Sa una, maaari kang mataas na S-level. Pero isa sa mga linya, gusto kong ang langit na ito, hindi natakpan ang mga mata ko. Ang orihinal ay mula sa Wukong Zuan, mayroon kang paggamit ng plagiarism. Noong mainit ang ulo, sinabi ko lang yon. Sa oras na yon, hindi na ako nakapag-isip ng paglikha. Ang batayang marka mo ay BDA. Ang kabuuang marka ay B. Yehe. Hindi na sa wakas. Ayon sa prinsipyo ng pagbibigay ng puntos ng system, ang host na si Ye Chuzu, kahit nasa proseso ng audition, ay gumanap bilang Sun Wukong, ay ituturing pa rin bilang isang pagganap, makakatanggap ka ng mga sumusunod na gantimpala. Simula ngayon, magkakaroon ka na ng kapangyarihan ni Sun Wukong, 4% ng 72 transformations. Direktang ituturok ng system, sa iyong katawan. Maghanda sa pagtanggap. Hindi, anong nangyari kanina? Akala ko ba? Bakit tao pa rin ang itsura ko? Dahil ang kabuuang puntos mo, ay nasa antas na B lamang. Kaya, 4% lamang ng 72 transformations ang iyong makukuha. Ano ba yan? 4% ng 72 transformations. Sa ganitong paraan, kahit konti lang sana ang ibigay mo. Ano nang ibig sabihin ng 4%? Ibig sabihin, maaari ka lamang magbago sa anyong babae. Ano nang silbi kung magiging babae ako? Hermaphrodite ba ito? Titingnan ko nga. Kung anong nangyayari.
Ano ng kalokohan to? Hindi ako naniniwala. 72 transformations. Pati boses ko nagbago. Impossible. Nagbago rin ang istruktura ng katawan ko. Ang 72 transformations ay tunay na pagbabago. Hindi ito panlilin lang sa mata, lahat ay magbabago. Sayang, 4% lamang ang nakuha ng host. Kailangan mong magsikap pa sa susunod. Ganito kaganda ang magiging itsura ko. Ngayon, taglay ko na ang 72 pagbabago. Kaya ko nang sabay-sabay, gampanan ng isa pang babaeng karakter. Malaki na ang sansa ng tagumpay ko. Kung walang aberya, sa buhay na ito, tuluyan na akong lalakad sa daan patungo sa showbiz. Panahon na para magpaalam sa pamumuhay na umaasa lang sa upa. Hoy! Kung gagawin kong pera ang mga bahay, makakasiguro ako sa pag-usad ng karir ko sa entertainment industry. Dahil hindi lang ako makakahanap ng tamang fantasy na proyekto. Pwede rin akong maghanap ng script na talagang para sa akin at ako mismo ang gumawa. Ginoong Ye, ipuputa mo ang 19 na unit sa school district. Kung hindi ka nagmamadali, maaari itong may benta ng higit sa 80 na milyong piso ang halaga. May urgency ba? Director Chen, may hihilingin sana ako sa'yo. Guru Ye, sabihin mo lang. Yung sa inyo, may magagaling ba kayong scriptwriter? Gusto ko kasing magpasadya ng isang script na fantasy o xianxia genre. Sa aming kumpanya, meron kaming isang fantasy na script. Pwede naming ibenta sa'yo, pero medyo mahal. Dahil ito ay personal na sinulat ng aming boss na si Baoju. 2 milyon. Anong klaseng kwento ba ito? Ang kwento ay tungkol sa isang binata mula sa liblib na baryo na nagkataong nakakita ng cultivation manual. Matapos ang masikap na pagsasanay, naabot niya ang 9 na antas ng chi refining. Nang siya'y naging isang tunay na cultivator. Napagtanto niyang, sa mundong ito, siya lang ang nag-iisang cultivator. Ki-refining stage pa lang, 9 na antas. Hindi ako interesado. Sa kwentong ito, ang problema kasi, yung cultivation level ng bida. Napakababa naman. Mababa ang cultivation. Hindi. Script lang ito Pero kung ganoon ang gusto mo, meron pang isang script, ang aming boss, na bagay sa'yo. Pero baka hindi mo matanggap ang presyo. Magkano? 10 milyon. Ano? Isang libro, 1 milyon ang presyo. Ang proyektong ito, hindi namin balak ibenta. Kapag mas advanced na ang mga special effects, kami mismo ang gagawa ng fantasy film. Sa oras na yon, mababago nito ang buong industriya ng pelikula sa Daksha. Pwede ko bang malaman ang buong kwento? Ang kwento ay tungkol sa isang bida na isang immortal cultivator. Mula pa noong sinaunang panahon sa Earth, lumipad siya palabas ng 9 na kalangitan upang kunin ang mga pagkakataon sa kalawakan. Nagsanay siya ng 100,000 taon hanggang sa maging isang dakilang emperador, kaya't dinala ng kanyang katawan ng sarili sa kalawakan. At bumalik sa Earth, nagtatag siya ng sariling sekta at ikinalat ang kanyang mga pamamaraan ng pagsasanay sa buong Earth. Pinamunuan niya ang mga tao sa Earth sa sama-samang pag-akyat. Ang katawan ay naglakbay sa kalawakan. Nagsanay ng 100,000 taon. Ang laki ng imahinasyon. Oo. Mas maganda pa ito kaysa sa hanli na balak kong gawin. Kung ako ang gaganap sa ganitong bida, kahit 1% lang ng kapangyarihan nito, ay sapat na para maging invincible sa mundo. Ang pera ay parang ulap lang. Gusto kong bilhin. Kahit gusto mo, wala ning magagawa. Kailangan kong tanungin ang aming boss. Yung Hanli Jiaying ay malapit ng mag-shooting, di ba? Ikaw, mag-shoot ka muna ng ganyan. Pagkaraan ng ilang panahon, sasagutin kita. CJ, salamat Direk Chen. Okay. Mula ngayon, ako ay magiging isang profesional na aktor. Panahon na para bigyan ang mundong ito ng kaunting pagkamangha. Sa panahon na yon, konti lang ang mga production team na gumagawa ng fantasy na tema, kaysa patuloy na maghanap ng production team. Mas mabuting mag-proactive, maghanap ng fantasy na tema, at mag-shoot ng sarili. Kung makukuha ko ang script na personal na sinulat ng may-ari ng Yunyu,
Maaari kong i-arrange ang sarili ko na mag-portray ng maraming karakter. Sigurado may isang karakter na magpapakita ng antas na yi o mas mataas. Makakatanggap ako ng reward. Paglakbay sa kalawakan gamit ang pisikal na katawan, ang ganoong cultivation, kahit makuha ko lang ang 1%, hindi, kahit isang 10,000 ng kapangyarihan. Hindi lang ang 10 milyon, kahit 1 bilyon, ay parang ulap lang. Ang first scene natin tomorrow ay pagbuo ng sanggol na kaluluwa ni Hanli. Paglakbay sa Ninth Heaven. Hanli ay dumaan sa maraming taon ng pagsasanay. Sa wakas, matagumpay ang pagbuo ng sanggol na kaluluwa. Tumakas siya sa kuweba ng pag-iisa at lumipad sa Ninth Heaven. Ang scene na ito ay lubhang mahirap sa micro-movements at micro-expressions ng actor. Xiao Ye. Magbigay ka ng insight. Sa sandaling ito, Hanli, ano ang nararamdaman niya? Dapat pareho sa Sun Wukong na nakapiit sa Five-Finger Mountain ng 500 taon at biglang nakalaya. Tama ang sinabi mo. Ang first scene tomorrow ay puno ng special effects. Kaya dapat mag-green screen shooting. Xiao Ye. Sa oras na yon, maglalagay kami sa katawan mo ng maraming light points para sa motion capture. Ikaw, mag-cooperate lang ng maayos. Ang series natin ay halos puro special effects, kaya napakalaki ng gastos. Sa ganitong paraan, lahat ng responsibilidad ay babagsak sa'yo, Xiao Ye. Sa first day ng shooting tomorrow, inaasahan ko sa lahat ng magandang simula. Sige. Direk Zhang. Dapat maganda ang simula. Oo. Maaari ko bang itanong, ang series natin, ano ang halaga ng special effects? Investment na 10 bilyon. 6 na bilyon ay ginastos sa special effects. Kung sakali, ako talaga ang gagawa ng special effects. Pwede ba? Dagdag sa bayad ko. Ano ibig sabihin? Hindi ko maintindihan. Ano yung ako ang gagawa ng special effects? Tungkol sa lumipad gamit ang sword ba sinasabi niya? Xiao Ye. Serious reading session ito. Huwag magbiro sa oras ng trabaho. Hindi ako nagbibiro. Kung sakali, ako ang gagawa ng lahat ng special effects sa katawan ko. Pwede ba? Bigyan ako ng 2 milyon. Ganito, special effects ng female lead. Ako rin gagawa. Maghanap ako ng tao para sa female lead bilang special effects stunt actor. Ha. Direk Zhang, saan mo nakuha yung comedian? Nabalitaan ko si Teacher Ye. Gumagawa ng short films dati. Malawak talaga imagination. Direk Zhang, hindi ka professional. Ganito lang yung male lead na napili mo. Ye Chuzo. Huwag kang magulo. Hindi ako nagulo. Bigyan mo ako ng 1 araw. Dalhin ko mga photographer. Diretso tingnan ang resulta. Ano ka ba? Bakit bibigyan ka ng 1 araw? Ordinary person lang nakakuha ng male lead. Swerte na. Humingi pa ng demand sa production. Wang, umupo ka. Half day. Half day lang ibigay mo. Bigyan mo ako ng chance. Makatipid ako sa production ng 400 million. 400 million. Tito, ang ating production team ngayon, ganito lang ba talaga kakaunti ang tao? Si Xiao Ye na to. Magaling naman umarte, pero ang tao, sobrang mayabang. Kaya kong ibigay sa production team. Wala siyang hihingin. Makatitipid tayo ng 4 na bilyong pondo. Lahat, dala-dala niya. Ayaw niya ng green screen. Ayaw niya ng mga ilaw. Ayaw din niya ng special effects. Ang plano ko talaga. Ngayon ay kukunan natin ang buong proseso ng pagiging immortal ni Hanli. Unang eksena, ang paglabas mula sa pagmumuni-muni. Pangalawang eksena, wire work. Para makuha ang pakiramdam ng paglipad sa kalawakan. Pero siya, matigas talaga ang ulo. Kung ganun, isang eksena na lang ang kukunan ko. Ang paglabas mula sa pagmumuni-muni. Tingnan natin kung anong kababalaghan ang magagawa niya. Paano kung talagang may dala siyang special effects? Kahit ano pa, ngayon, isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa kanya.
At saka, 2 cameraman lang ang ipapadala ko para sumunod sa kanya. Kahit may mangyaring problema. Wala namang malaking mawawala. Paano kung talagang makatitipid siya ng 4 na bilyon para sa production team? Kung ganun, ibibigay ko sa kanya ang 1 bilyon bilang talent fee. Rolling na ngayon, bakit 3 lang tayo? Di ba sabi mo may dala kang special effects? Eh bakit kailangan pa ng maraming tao? Para saan pa? Tama ka. 2 tao lang ang kailangan para kuhanan ako. Sakto lang. Ang yabang mo naman. Di alam ni Direk Zhang kung anong nangyayari, at talagang pumayag siya sa'yo. Bigyan ka ng 1 araw para subukan. Hoy, alam mo ba kung magkano ang gastos ng isang production sa 1 araw? Fair. Ngayon, ikaw, mag-focus ka lang sa pagkuha ng magandang shot. Ipapakita ko sa'yo. Ikaw, anong pinagsasasabi mo sa isang tanga? Teka, mali. Nakasulat sa script. Ngayon ay, nagretiro si Hanli sa isang kuweba para mag-breakthrough. Nasa soundstage tayo, di ba? Seryoso ka talaga? Akala mo ba, hahanap talaga ng kuweba ang production para sa'yo? Magiging totoo ako sa'yo. Binigyan ka ng 1 pagkakataon ngayon para magretiro at mag-breakthrough. Kung wala kang maipapakita na magandang resulta, malamang, papalitan ka ng production bilang lead actor. Akala mo ba, naglalaro lang ang buong production team sa'yo? Sino ka ba? Di ba sabi mo may dala kang special effects? E dito sa soundstage, o sa isang kuweba, anong pinagkaiba? Gamitin mo yung dala mo. CJ, dito na lang ako sa loob ng Circle of Light na ito, at ipapakita ko ang proseso ng pagsilang ng sanggol na espiritu. Sinong nagpabalik sa'yo ng cellphone? Bawal ang cellphone sa shooting ng production. Wala ka na bang alam sa mga patakaran? May sagot na ako sa wakas. Wala talagang disiplina. Bakit siya pa ang napiling bida? Direct Chen, nagsushooting ako. May resulta na. Yung boss namin, pumayag na ibenta sa'yo ang script, pero ang kondisyon, 10 milyon. Dagdag 50% kita. Pwede. Sabi pa ng boss namin, pwedeng ipauna sa'yo ang script para mabasa mo. Kung sa tingin mo, iyon ang kwentong gusto mo, saka ka na magbayad. Kahit hindi ito karaniwang proseso. Gusto niyang bigyan ka ng pagkakataon. Bakit? Ewan ko rin. Ang alam ko lang, napanood niya yung pagganap mo sa Demon Emperor. Bigla na lang siya pumayag, may sinabi pa siyang isang bagay. Hindi ko rin maintindihan. Ano nang sinabi? Sabi niya, HMM. Mukhang merong sistema sa katawan nitong to. Nagawa pa niyang ipakita ang shockwave. Hindi ko talaga maintindihan ang ibig sabihin. Hoy, Ha? Wala. Nandito ako. CJ, pagkatapos ko rito, pupunta ako para kunin ang script. Direct Chen, kung maaari, mag-set ka ng oras. Gusto ko sanang makilala ang boss niyo. sobrang busy niya. Malamang hindi mo siya makikita. Ganito na lang, sa hapon, dadalhin ko sa'yo ang script. CJ, salamat Direct Chen. Pasensya na ha. Pwede na tayong mag-roll. So ngayon, dito ako sa ilaw na bilog na ito lulupagi at magme-meditate para mag-breakthrough, tama ba? Tama. Kung ganon, gagamitin natin ngayon ang klasikong all-center special na paraan ng pagkuha. Ano sa tingin nyo? Dito ka na, kuhaan mo ako ng close-up. Handheld camera. Huwag kang gumamit ng stabilizer para madali ang paggalaw ng camera. Kapag kailangan ng close-up, bigyan ng close-up. Kapag kailangan ng camera movement, gumalaw tayo ng camera. Ikaw ang kumuha ng medium shot. Dito, kunan mo ako. At dito, bigyan ng wide shot. Pagdating ng panahon, ikabit ang telephoto lens. At kumuha ng wide shot. Sa ganito, 1 beses na lang tayo kukunan. At meron na tayong lahat ng wide, medium, at close-up. At kayong 2 maestro, mag-ingat kayo. Huwag lumampas sa axis. Kapag nalampasan ng axis at nakunan ng wide shot, magkakamali tayo. May problema ba? Ang ibig kong sabihin, mahirap para sa akin ang mag-focus sa eksena. Kaya inaasahan ko na kayong 2 maestro ay huwag magkaroon ng teknikal na pagkakamali. Kukuha ka pa ba o hindi? Hoy, ang dami mong arte. Hindi lang direktor ang inaartehan mo. Ngayon kami naman, ang inaartehan mo. Akala mo ba, gaya ng direktor, palalampasin kita? Akala mo ba, talagang may special effects ka? Sasabihin ko sa'yo, ilalagay ko ang camera sa tripod, at kukuha ng wide shot para sa'yo. Ayos na yon. Akala mo ba, talagang sasabay ako sa laro mo? CJ, kung ganito, ngayon lang ako magpapakita ng 1 beses. Pagdating ng panahon, kung kulang ang materyales ninyo, huwag niyo akong hingin ng pabor. Pakiusap. Ay. Biro.
Ay, ayaw ko rin maghawak nitong mabigat na makina sa tabi niya para kumuha ng close-up. Kuha rin ako ng malayong shot. Simula na. Umpisa na. Tingnan ko. Anong magagawa niya ngayong araw? Isang pagkakataon lang ibibigay ko sa kanya, at kalahating araw lang. Na-detect, ikaw ay kasali sa Hanli Jiaing. Mula sa sandaling ito, ikaw na ang Hanli. Naku, Saan galing ang ilaw? Dalawa lang ang camera, di ba? Nagpunta ba ang lighting? Magpapakita na ako. 2 sir. Kuhaan mo ako. maraming arte. Sige, 3, 2, 1, simula. Naku, saan galing ang ilaw? Walang lighting. Buong katawan ay golden light. Saan nagmula? Isuot agad ang ear mic. Director. Nakatingin ba kayo, Director? Mukhang talagang may dala siyang sariling special effects. 2 fixed camera lang. Baka hindi sapat para sa long shot. Dagdagan agad ang mga camera. Medium shot, close up, at extreme close up. Lahat ay kuhanan ninyo para sa akin. 2 lang ang dala naming camera. Mag-isip kayo ng paraan. Ikaw, mag-isip ka ng paraan. Basta, medium shot, close up, at extreme close up. Gusto ko lahat. Bilisan ninyo, kuhanan ninyo. Bilisan ninyo, gamitin ang cellphone. Pupunta ako sa kaliwa para sa extreme close-up. Pumunta ka sa kanan para sa medium shot. Huwag kayong maingay. Kapag nakita ka sa frame at nabuko tayo, papatayin ka ni Director Zhang. Ako, camera bilang ako. Wala akong professional na equipment. Wala akong stabilizer. Natatakot akong manginig ang kamay ko. Natatakot akong magiging unstable ang kuha. Problema mo na yan. Ngayon din, bilisan mo. Tandaan, huwag maingay. Huwag kayong mabuko. Noong ako'y nasa edad na teens, nagkataon akong nakapasok sa Huangfeng Valley. Akala ko, napasok ako sa mundong cultivation na nasa imahinasyon ko. Lahat ng tao doon ay may aura ng immortal. At mababait silang lahat. Ngunit nang maglaon ay nalaman ko na ang mundo ng cultivation ay puno ng panlilinlang. Isang tunay na mundong tao ang kumakain ng kapwa-tao. Pangkaraniwan lang ang talento ko. Hindi ako isang henyo. Noong una, akala ko sa buong buhay ko ang hangganang hinahangad ay ang Golden Core Stage. Ngunit sa paglakad ko hanggang ngayon, ako na isang karaniwang tao ay nagagawa ko ring abutin ang maalamat na Nasenso Stage. Ha. Sinong nagsasalita? Sinong nagsasalita? Isang karaniwang tao lang ako. Sino ba yan? Di ko alam eh. Narinig ko na. Parang boses ni Guru Ieng. Sa paglalakbay ko nito, ang hirap ng pinagdaanan ko. Nakaligtas ako sa napakaraming pagtatangka sa buhay ko. Nakapatay na rin ako ng napakaraming tao. Sinong nagsasalita? Boses ba ito ng kalooban? Yung kay Hanli, paano niya nagawa yun? Naipakita ang boses ng kalooban? Di naman siya nagsasalita. Bakit ang boses ay galing sa lahat ng direksyon? Ngayon ko lang nalaman, ang ganda pala ng mundo. Pupunta na ako sa Yuaning Stage. Dumating na. Nandyan na. Malapit na. Anong darating? Ayon sa script, pagkatapos ng monologo, dapat ay mag-Yuanying na si Hanli. Sa pag-Yuanying, maraming special effects, tulad ng pagbabago ng panahon. Titingnan ko kung anong special effects ang gagawin niya. Malaki na ang darating. Ito, Jindan. May sariling special effects. May sariling special effects talaga ito.
Parang totoo na. Ano ba talaga? Special effects ba talaga to? O nagawa na ba talaga niya yun? Nagtagumpay ako. Yuan Ying, para sa akin noon, ito ay pangarap lamang na hindi maabot. Ito ang daan ng pagiging immortal, na gustong marating ng marami, pero hindi nila matagpuan. Pero ngayon, ako ay nagtagumpay sa Yuan Ying. Nakuha mo ba ang lahat? Nakuha ko. Hindi kompleto. Sinabi ko, ako, ay magpapakita lamang ng isang beses. Nakuha mo ba? Nakuha mo ba? Ang pagpapakita ng katawan sa kalawakan kanina. Nakuha mo ba? Ako ay napakagulat kanina. Kanina, sa malapit. Nakalimutan kong kunan. Walang kwenta. Kanina, sa malayong kuha, nakita ko kayong dalawa. Lumampas sa access, lumampas sa access. Naiintindihan mo? Ang buong kuha ay nakunan kayong dalawa. Lahat. Nakita kayong magkamali. Napakagulat talaga. Hindi ko inakala na siya ay may sariling special effects talaga. Walang kwenta. Kayong dalawa. Mga walang kwentang taong mapangmata. Guru Iye. Guru Iye. Hindi kami nakakita ng ganito. Pasensya. Kami ay hindi inakala na ikaw ay talagang may sariling special effects. Ang pagkakamali ngayon ay akin. Ikaw, maaari mo bang planuhan ang pagkuha bukas? Sabi ng director. Ikaw ang magdedesisyon. Bukas, pagliyag sa kalangitan, ikaw ang magsabi kung paano kukunan. Ganoon ang gagawin. Guru Iye. Guru Ye. Ang galing mo talaga, Guru Iye. Bo. Lanye. Direct. Hindi talaga akala ko, Guru Iye. Hindi ko na alam. Isa kang artista o isang tunay na cultivator. Ano sa tingin mo? Sir, sinabi ko sa'yo. Guru Iye, talagang may sariling special effects. Hindi na ako magdadagdag. Guru Iye, bukas, mag-shoot na tayo ng flying sword at paglalakbay sa kalangitan. Tignan mo ito. Noon, sinabi mo na may sariling special effects. CJ, kaya bukas. Kailangan natin ng 3 photographer at 2 drone operator. Ano pa? Tapos maghanap tayo ng lugar para magpakita ako ng paglipad. Talaga bang hindi kailangan ng wire harness expert? Talaga bang hindi kailangan ng green screen? Hindi kailangan. Nagtitipid ako para sa production. Direk Zhang, huwag mong kalimutan. Kung ako ang gagawa ng lahat ng special effects para sa scenes ni Hanli, dapat dagdagan ng bayad ko. Sigurado. Talaga bang makakalipad? Hoy, Director Chen. CJ, pupunta na ako dyan. Papunta na ako. Okay. Yung pelikulang Hanli Jiaying, kailangan palang matapos lahat ng eksena bago makuha ang premyo. Ngayon, kailangan kong makipag-unahan sa oras. Panahon na para tingnan ang script na nagkakahalaga ng 0 milyon. Ano ba talaga itsura nito? Lao Chen. Lao Chen. Hello. Naka-BK ka? Ay, Nasaan ang kotse mo? hay naku. Naipagbili ko na ang bahay at kotse. Pasok ka na. Tara, pasok. Halika, halika. Umupo ka. Dati, akala ko, ang pera, basta sapat lang para gastusin. Wala namang silbi sa akin. Pero ngayon, nang magpasya ako, pumasok sa industriya ng pag-arte. Kulang na kulang talaga ang pera. Kailangan maging asset. Lahat ng pera ko, ginamit ko para sa pag-arte. Yung iba, pumapasok dito, para kumita ng pera. Ikaw naman, ikaw pa ang gumagastos. Ikaw ang una kong nakilala, na nagtatrabaho ng Luigi. Okay.
Wag na tayong mag-small talk. Naipadala ko na ang 1 milyon. Kailan ko ba makikita, ng personal, ang script na sinulat ng boss mo mismo? Sige, kukunin ko na. Hoy, biglang naubusan na ako ng pera. 1 milyon ang ginastos sa script. 40 milyon na lang ang natitira. Di ko alam kung sapat ba ito para sa paggawa ng palabas na to. Script na 1 milyon ang halaga. Short film script pa. Wag mo akong bigwin. Tingnan natin. Gawa ni Baoju. Ang boss mo ay sobrang mayabang. Wala pang title. Ginamit lang ang sariling pangalan niya. Mga artista sila, ganyan talaga. Sige, magbasa ka muna ng maayos. Manunood ako ng palabas. Ito ay isa sa mga bagong palabas ng Yunyu. Napakagiting. Gusto mo? 2025, ang space program ng Daxia, lumalago ng mabilis, magiging ang unang bansa na maglulunsad sa Mars. Sa pagkakataong ito, magiging live sa buong mundo, mahigit 5 bilyong tao sa mundo, sabay-sabay na manonood ng live. Ito, isang makasaysayang pagsabog ng rocket. Sci-fi to, di ba? Habang nagbibilang ng pabaliktad, ang 5 bilyong tao sa mundo ay saksi sa makasaysayang live na paglulunsad ng rocket. 100 taon na ang nakalipas. Ang Apollo, sa unang pagkakataong nagdala ng tao sa buwan, ay nagpangilabot sa mundo. Ngayon, 100 taon ang nakaraan. Sinikap nating abutin ang kabilang ibayo, kaya natin nang tumingin ng pantay sa mundo. At ngayon, ang paglulunsad ng tao sa Mars ay magiging sandali na lampas sa milestone ng sangkatauhan. Lao Chen. Ito, Ang bagong urban martial arts film na ginawa natin sa Yanyo ay talagang nagbukas ng landas na hindi pa nararanasan at hindi na maaabot pa ang antas ng sining. mga astronaut na naglalayag sa kalaliman ng kalawakan. Unang beses na makita ang tunay na kalawakan. Mas nakakamangha ito kaysa sa inaasahan ng lahat. Mas malalim, mas malawak. Ano sa tingin mo? May mga alien ba? Hindi ko alam. Habang tinitingnan ng malawak na kalangitan, ramdam ko talaga na medyo nakakatakot. May multo ba? Anong nakakatakot doon? At sa sandaling iyon, Ground control. Mars Curiosity rover. Tumawag sa ground control. Emergency call sa ground control. Ground control dito. Curiosity rover. Anong nangyari? Kung nakatanggap ka, mag-reply ka. Kung nakatanggap ka, mag-reply ka. Ito. Hoy, ano ba? May nakita ka ba? Parang may nangyaring malaking bagay. Pakicalibrate ang camera. Itutok sa harapan natin. Sa direksyon ng 2:00, ay zoom in ang camera. Base sa aming visual observation sa harapan, mayroon, may isang bagay. Ano? Mayroong isang bagay. Parang isang espada. ang imagination ng scriptwriter ay sobrang laki pala. Ang saya, ang rocket launch na pinagmamasdan ng buong mundo. Sa kalawakan naman pala, may lumipad na isang espada. Ang cannon piece na pang-atake ay matigas at parang apoy. Ang 2 astronaut at ang mga manonood sa buong mundo na nanonood ng live ay napangangalahat. At sa sandaling iyon, sa buong sansinukob ay umalingaw ang isang sinauna. At makasaysayang tinig, ang aking taba ay pinangalan ng Fio ay nauna nang bumalik upang magturo sa ating bayan. Ako'y nasa 200,000 light years ang layo at patuloy na nagsusumikap. Uwi ako pagkalipas ng 7 araw. Ang pangalan ko ay Zhu Zeng. Noong 100,000 taon na ang nakalipas, umalis ako sa ating bayan. Nagsanay ako ng ilang 10,000 taon at ngayon, ako'y naging isang emperador ng Sansinukob. Pagkalipas ng 100,000 taon, nang ako'y bumalik sa bayan, nakita ko ang mga inapo sa hinaharap na kaya nang umabot sa labas ng planeta. Sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, lubos akong nasiyahan. Ang laki ng imahinasyon, ang ganda ng eksena, kung ako ang gaganap ng role na to. Ako. Hindi ko kayang isipin yon. Yung kasunod, yung mga susunod na parte. 3 episode lang, pinamagatang, umuwing marangal. Yung mga susunod na parte, tinatanong ko. Sabi ng boss namin, kapag naibigay mo na yung 10 milyon, saka mo makukuha yung unang 3 episode. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo lahat. Pero kung pagkatapos mong panoorin, ayaw mo na, ibabalik namin yung 10 milyon.
Malaking pera kasi yung 10 milyon, Syempre gusto ko, base pa lang sa simula, kailangan kong kunin to. Sasabihin ko sa'yo. Pag-isipan mong mabuti. Alam mo ba kung bakit? Nakatago lang palagi ang script na to? Napakalaki ng gastos. Nabasa mo na ba yung script ng unang 3 episode? Astronaut, Ground Control Tower. Kailangan talaga aktual na shooting. Lumilipad na espada. Kailangan ng special effects. Yung mga susunod na script. Mas malaki pa ang mga eksena. Sigurado ka na ba? Maaaring. Hindi mo na kayang sagutin mag-isa ang gastos sa pag-shoot. Kahit may 20th unit ka sa magandang school district, hindi pa rin sapat. Mga magkano naman kaya? Ang gastos sa pag-shoot? 500 milyon. Dito ka muna, kakain tayo ng hapunan ko bago umalis. Tara, mag-inuman tayo. ₱500 milyon. Paano ko makukuha ang 500 milyon? Pero kung makakakuha ako ng role bilang Zuzeng, kahit 1% lang ng kapangyarihan niya, kahit isa paghahati 1,000 o isa ka 10, 000 ng kapangyarihan niya. Hindi lang 500 milyon. Kahit 5,000 milyon, kahit 5 trilyon, sulit pa rin. Chen, kukunin ko ang script na ito. Pero ano ang gagawin mo dito? Para koleksyon lang? Para tambakan? May kontrata kami. Kailangan simulan ng shooting sa loob ng 1 taon. Ano ang gagawin ko? Gagawan ko ito. Ang script na ito, kailangan gawan. Kahit anong sakripisyo, gagawan ko ito. Ano? Simulan na ang preparasyon. Pagkatapos ng shooting ng Hanley's Ascension, ang script ng Flying Sword Returns ay dapat magsimula. Ano? Kung desidido ka na, ito ang buong script. Dalhin mo. Chen, kung sabihin ko na dito sa palabas, ako pa rin ang gagawa ng special effects. Gaano kaya ang maibabawas sa gastos? Pwede kang gumawa ng special effects para sa sarili mo, pero pwede mo rin gawin para sa astronaut at sa spacecraft. Ay, Hindi. Ibig sabihin, ang pag-compute ng gastos sa paggawa ng palabas, isinasaalang-alang lang ang palabas mismo, hindi kasama ang lahat ng gastos para sa lead actor. Kung hindi isasaalang-alang ang lead actor, ang gastos sa palabas ay 1.2 beses pa rin. ganun pa rin ang taas ng presyo. Sa palabas, bukod sa lead actor Dosing, mayroon ding lead actress. Siya rin ay isang napakagaling na artista, at ang special effects niya ay hindi mas mababa kaysa sa lead actor Dosing. Inaasahan naming ang talent fee niya ay 5 million, pero ang special effects niya ay kailangan ng hindi bababa sa 50 million. Lead actress. Ang lead actress, pwede kong ipasok ang girlfriend ko. Girlfriend mo, ang special effects. Pareho kami, sariling special effects. Sariling special effects. Walang bayad. Pero mayroon akong munting hiling. Tignan mo, ang pangalan ng lead actor sa palabas ay Zuzeng. Tignan mo, pwede bang palitan ang pangalan ng lead actor ng pangalan ko? Walang problema. Wala na ngang problema. Chan, opisyal na hinihiling ko sa'yo na maging direktor ng palabas ko. Inaasahan kong matapos ang preparasyon sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos ng Hanley's Ascension, agad-agad na mapapalabas ito. Walang problema. CJ, pag-aralan ko na ang script. Kung may problema sa pera sa bandang huli, sabihin mo sa akin. Kung kulang ang pera, ako ang maghahanap ng paraan. Ano ang titulo ng palabas? Ang pagbabalik ng immortal pagkatapos ng 100,000 taon. Talaga, hindi ninyo nakita Gorodong na yon? Wala. Nako, boss, dumating ka na agad-agad. Nagulat ako talaga. Noong mga panahon na yon, akala ko talaga, siya talaga ang Hanley sa script. Grabe talaga. Lalo na noong tumanggap siya. Jindan, kala-kalek, boom. Hindi mo maniniwala. Talagang nahulog sa kamay ko. Mayroon pa ba? Ngayon, wala na siya pagkatapos ng operasyon. Hindi ko pa rin maintindihan bilang isang artista. Habang nag-aarte, may kasamang salita ng puso. Hindi na kami kailangang mag-record sa post-production. Paano talaga nangyayari ang salita ng puso? Old Ghost, mali ang focus mo. Hindi lang may kasamang salita ng puso, may kasamang ilaw din. May kasamang special effects. Kahit ako, nagdududa kung siya talaga ay isang cultivator. Dear, may problema. Malaking problema. Ano ang nangyari?
Umalis ang bida na babae. Ano? Hindi ba't pinili natin yung young actor dati, para maging bida na lalaki, pero pinalitan natin ng Ye Chuizo. Sabihin mo ang importante. Ang original bida na babae ay gaganap bilang Ziling Fairy. Pumunta lang siya para sumabay sa popularity. Nang malaman niyang pinalitan natin ng ordinary person, natakot siya na bababa ang kita sa takilya. Makakaapekto sa career niya. Binigyan niya tayo ng problema. Bukas ang shooting niya. Ngayon bigla siyang umalis. Sabing hindi na siya mag-perform. Bastos. Ay blacklist, ilagay ang name niya sa blacklist. Nag-shoot ako ng ganito katagal. Pero di pa ako nakakita ng bida na babae na umalis after burial. Walang respeto sa batas. Talagang walang prinsipyo. Paano nila ginagawang joke ang Hangfei? Nagno-show sa military commander ko. Bastos talaga, isang babae na bastos. Director, pahinga muna. Ano gagawin natin ngayon? Ano pa gagawin? Naging director ako ng ganito katagal. Di pa ako nakakita ng taong ganito kawalang respeto. Paano siya naging bida na babae? Director, bukas pa ang shooting niya. Ano gagawin natin ngayon? Pati espesyal na epekto ng bida na babae, ako gagawa. Sa tingin nyo, may magagawa kaya si Teacher Zai? Ay, director, hindi naman siya Diyos. Sige na, huwag muna natin isipin yan. Bilihin nyo muna ang mga eksena sa ibang schedule. Tapos, maghanap agad tayo ng kapalit na aktres. Mahigpit na ang budget na 8 bilyon. Kakakalma ko lang. Ngayon, tumakas naman ang bida. Kapag naantala ang oras, kailangan na namang gastusin ang natitirang 1.6 bilyon. Nakamit niya ang dakilang daan, naging pinakamakapangyarihan sa buong kalawakan, pero hindi pa rin niya kayang dumaan sa wormhole ng pisikal, upang agad na makauwi, kaya ang kanyang espada na si Fuyo, ang nauna sa kanyang pag-uwi. Si Zuzen naman, ay patuloy na gumagamit ng dakilang sining ng panggagamot. Naglakbay ng walang tigil, araw-gabi, pauwi sa kanyang bayan. Tumawid siya, sa mga planeta na may sibilisasyon. Dumaan siya sa mga planetang may mga cultivator. Ang mga cultivator ay nanginginig sa takot, para bang may kalaban. Nagpatira pa lamang sila sa lupa, at sumigaw ng mabuhay po ang dakila. Dumaan siya sa mga planetang may teknolohikal na sibilisasyon. Ang mga sensor ng mga planetang iyon ay nakadetect sa kanyang pagdaan. Sumigaw lamang sila ng may dayuhang sibilisasyon, kaya't nagmaneho sila ng mga sasakyang pangkalawakan, at lumabas ng planeta, para umatake. Pero napag-alaman nilang malayo na si Zuzen, daan-daang libong light years ang layo. Anong klaseng imahinasyon ang kailangan para maisip ang ganitong kwento? Mga dakilang tanawing hindi pa nakikita, mga nakakapukaw na kwentong hindi pa naisip. Hindi ko na malayan, nakapanood na ako nito ng buong maghapon. Hindi ko na mahintay. Gusto ko na mag-shoot bukas. Lan. Guro Ye, may problema sa production. Umalis ang lead actress. Ano? Umalis ang lead actress. Hayaan mo siya. Nagkamali lang siya ng pag-iisip kaya nag-back out. Wala na ring ibang production na mag-hire sa kanya. Ang problema ko, sayang lang ang career niya. Pero anong gagawin natin? Kailangan ulit maghanap ng lead actress. Lan. May recommend ko ba para maging lead actress? Sino? Ang girlfriend ko. Lan. May girlfriend ka. Ay, Anong pangalan niya? wala pa akong pangalan para sa kanya. Wang Chuifeng ang tawag sa kanya. Anong klaseng pangalan yan? Pasensya, sa tingin ko. Lan, pareho kami. May sariling special effects, may sariling makeup, may sariling lahat. Ang role ng lead actress ay ang Fairy Ziling, tama. Nabasa ko na ang script. Maraming scenes. Mas malaki pa ang gastos sa special effects. Kung si Wang Chuifeng, hindi. Kung ang girlfriend ko ang mag-artista, tiyak na makatipid pa ng bilyon ang production. Sinisiguro ko sa'yo, kung kahit konti lang, mas mahina ang performance niya kaysa sa akin. Hindi ako kukuha ng kahit piso, okay? Ganun ba siya mag-support sa girlfriend niya? May chance pa ba ako? Lan, Tatanong ko ang director para sa'yo. salamat. Hanggang sa muli. Oh, sa tingin mo ba, maaasahan talaga ang girlfriend niya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ikaw ang nagrekomenda sa kanya bilang leading lady. Anong pakialam mo? Hoy, Tito.
Hindi ba sinabi ni Guruye na hindi na kailangan mag-shoot sa green screen ngayon? 2 camera lang ang kailangan. Tapos mag-set up pa ng ilang drone. Tapos diretso na tayo sa kabundukan para mag-shoot. Lumilipad siya gamit ang espada, di ba? Bakit nandito pa rin tayo sa green screen? Sa tingin ko, nagmamalaki lang siya. Pwede pang tanggapin yung may sariling special effects. Pero itong sariling paglipad, maliban na lang kung talagang kaya niya. At saka, magha-harness at wire kami sa gitna ng mga bundok. Ang laki ng trabaho nun. Dito na lang tayo sa green screen mag-shoot. Pareho lang naman ang kalalabasan. Mas maganda pa rin sa tingin ko yung actual shoot. Hindi mo ba naiisip na nagbabala lang siya? Isipin mo nga, lumilipad sa gitna ng matatarik na bundok. Paano natin isa-shoot yun ng actual? Kung talagang makakalipad siya, makakatipid pa ako sa gastos sa harness at wire. Bakit hindi natin subukan? Dito na lang tayo sa green screen mag-shoot. Gagawa na lang tayo ng mga bundok sa pamamagitan ng chroma key. Mas mura pa ito. At maganda rin ang resulta. Magandang umaga. Sige, magtrabaho muna kayo, magtrabaho muna. Guro. Direk, ang paglipad gamit ang sword ay maaari kong gawin sa totoong pag-shoot. Bakit naghanap ka pa ng green screen? Hindi totoong ganoon. Ito, medyo hindi pa ako naniniwala. Maliban na lang kung makalipad ka sa loob ng green screen. Saka lang ako maniniwala. Tingnan mo ito. Hindi ba ang female lead ang kailangan mong i-shoot ngayon? Mayroon din siyang paglipad gamit ang sword. Sakto, pareho kayong maaari kong i-shoot ng isahan. Sinabi ko na pareho kami. Halos pareho ang level. May sariling special effects, makeup at lighting. May sariling wire at sariling paglipad. Sige. Okay. Hindi ba ang girlfriend mo ang irekomenda mo para sa female lead? Siling Perry, nasaan siya? Haha. Ay shoot ko muna ako. Pagkatapos kong i-shoot, pupuntahan ko siya. Hindi mo ba siya maaaring sabay na dalhin? Ay, Ganoon ka ba nagmamahal sa girlfriend mo? Kailangan pang sundo. May kakayahan ka. Lubos akong naniniwala. Pero ang girlfriend mo, hindi siya pareho sa'yo, di ba? Kung ganon, i-shoot muna siya sa umaga. Ang scenes mo, ilipat sa hapon. Tingnan mo, okay ba? hindi rin impossible. Sa huli, ang girlfriend ko ay ako rin, di ba? Mas maraming roles na gagampanan. Mas maraming pagkakataon para sa kakayahan. Sige, susunduin ko siya. Nako, hindi ba pwedeng mag-taxi na lang siya? Maarte kasi siya, sa electric bike ko lang siya sasakay. Sige, aalis na ako, babalik agad, babalik na talaga. Bilis! Sino yun? Kumusta, Director Zhang? Ako si Wang Chufeng. Ikaw yung girlfriend ni Xiaoye, di ba? Ang ganda-ganda mo. Inamin mo na girlfriend mo ang sarili mo, nakakailang talaga. Ang girlfriend niya, ang ganda-ganda kumpara sa akin. Ano ba ang suot ko? Parang ano? Ang baduy. Direk Zhang, nabalitaan ko pinalitan ang eksena ko kaninang umaga. Pwede na ba tayong magsimula ngayon? Sambo, oy, bigyan mo siya ng kopya ng script. Hindi na kailangan. Nabasa ko na ang buong script. Memorize ko na ang lahat ng linya. Makeup. Direct, nandito na po. Samahan mo siyang magpalit ng damit. Hindi na, may dala akong sariling costume. Makeup. Samahan mo siya sa makeup. May dala akong sariling makeup. Hindi ba, para bang pamilyar yung eksenang ito? May dala akong sariling costume, may dala akong sariling makeup at ayos ng buhok. Yung modernong kasuotan mo, hindi bagay sa kwento. Anong nangyayari? Kumusta ang paglikha kay Fairy Ziling? Sa susunod, huwag ka nang mag-magic sa set, pwede ba? Buruwang po ba? Sandali, hindi ba kayo dapat magpapakita ng paglipad gamit ang espada? Ito po ang safety wire. Isusuot ko po ito para sa inyo. Hindi na, okay lang. Guro T, pakilagay po ninyo mamaya yung tripod. Sa gitna ng daan, para kuhanan ng wide shot. Sige, Guro G, pakikuha po ninyo mamaya ng close-up shot. Sige, Guro T, pakikuha po ninyo mamaya ng medium shot.
Direk, yung eksena na gagawin ko mamaya. Habang lumilipad tayo gamit ang espada, naramdaman ko ang presensya ni Hanli Ji-in. Tapos lumingon ako, para tiyakin kong siya nga. Tama. Pakihanda po ang lahat ng departamento. Direct sa camera, cue na. Fairy Ziling. Eksena 1, take 1, 3, 2, 1. Action. Mula nang ako'y makabalik mula sa Outer Star Sea. Ang pangalang Hanli, bakit lagi siyang pumapasok sa isip ko? Bahala na, wag na lang isipin. Isang hamak lang na Golden Core Cultivator yun. Ay nako. May inner monologue din siya. Paano nila nagagawa na may inner monologue silang lahat? Nauna na bang pinatugtog yung sound effects? Talagang cultivator siya? Naririnig niya ang sarili niyang iniisip. Mula ngayon, ikaw na si Fairy Ziling. Paglalayag sa espada, gumagamit ba siya ng wire? Wala naman. Kanina pa nga, hindi siya gumagamit ng wire eh. Naku, paano siya nakalipad? Hindi ba't wala siyang suot na wire? Anong wire? Bulag ka ba? Nasa akin ang mga kagamitan. Hindi ako gumagamit ng wire. May nakapag-breakthrough na sa Nasenso stage. Sa direksyon na iyon. Si Hanli. Cut. Director, may problema ba sa pag-arte ko? Direktor, Luigi ako. Malaki ang Luigi ko. Ha? Alam ko namang kayang lumipad ng dalawa, bakit pa ako nag-green screen? Tapos kailangan pang ipasa green screen sa post-production. Ano ba ang pakinabang ko? Talagang Luigi ako. Producer Shu, inaanyayahan ko po kayo na sumali sa aming bagong production team. Yung sa Baoju, yung Cosmic Level Cultivation Fantasy na script, hype film na. Oo, yun nga yung script. Malapit nang magsimula ang shooting. Magkano ang puhunan? Sino ang gaganap? 50 milyon. 50 milyon lang, gusto mong gawin yung genre na yon. Nagbibiro ka ba? Xiao Jiao, interesado ka ba na sumali sa aming bagong serye? Ang aming bagong serye ay talagang isang bagay na magbabago ng panahon. Ano, 50 milyon lang. Sige, hindi ko tatanggapin ang ganyang kalaking puhunan. Hindi ako interesado sa puhunang ito. Sige, huwag mo na akong kausapin. Masyadong nakakaloko. Walang maniniwala. 50 milyon. Ang gagastusin para sa script na ito? Totoo naman, yung built-in special effects ni Teacher Ye ay sobrang nakakagulat. Halo, Director Chen. Narinig ko na si Teacher Ye ay gagawa ng bagong fantasy series. Oo, Pwede ba akong sumali sa inyong team? Bilang producer. ano? Narinig kong mag-i-invest siya ng sarili niya para mag-shoot ng fantasy series na sobrang laki ng production. Nandito siya ngayon sa set at sobrang sipag sa pag-aaya ng ibang crew na sumali. Director Chen, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na sumali sa cultivation, 100,000 years of return. Sabi ko sa inyo bumili ako ng bagong script. 10 milyon yon. Siguradong hit tong series na to. Yung mga eksena, naku, parang kalawakan ang laki. Ikaw pa rin ang bida? Ako at girlfriend ko ang magsisiganap. At kami mismo ang magdadala ng special effects. Lahat kami na. Magkano naman ang kabuoang budget? 50 milyon. Ang investment, parang sobra naman ata? Ha? Tama siya, yung series natin. 1 bilyon ang kabuoang budget. Dahil kay Ginoong Ye at sa girlfriend mo. 600 milyon agad ang natipid ng production. Kanina ko lang narinig ang buong kwento. At parang hindi naman ganon karami ang mga tauhan. Kung konti lang ang artista, edi halos lahat ng eksena, kay Ginoong Ye at sa girlfriend mo na. Kung wala kayong talent fee, at kayo na rin ang bahala sa lahat ng effects, edi yung budget ng grupo nyo, puro sa crew, at sa mga minor characters lang mapupunta. Tama ka nga. Edi yung 50 milyong budget, sobra-sobra na ata. Sa tingin ko, 10 milyon lang sapat na. Ha?
Sir, lighting technician, taos puso ko kayong inaanyayahan na sumali sa production namin. Huwag mo kong biruin. Kayo na nga mismo ang may lighting. Ano pang gagawin ko, Ron? Ako at si Wang Chufeng, kami na ang may dala. Pero kailangan pa rin ng ibang artista, di ba? Eddie, sige na nga. Sige na. Mag-add tayo sa WeChat. Mamaya, ipapakilala kita sa direktor ng bagong series namin. Eddie, ako rin sasali. Ako rin sasali. Sumali ka na. Sabay-sabay na. CJ, tara. Lahat mag-add tayo. Lahat isa-isa. Hoy, anong pinag-uusapan? Ang saya-saya naman dito, haha. Hahaha. Direk Zhang. Direk, gusto kaming anyayahan ni Ginoong Ye na sumali sa isang bagong serye na siya mismo ang magpopondo. O, anong tema? Fantasy, ang pamagat ay, ang pagbabalik pagkatapos ng 100,000 taong pag-cultivate. Hala, malaking proyekto yan ha. Magkano ang budget? 50 milyon. Hindi man kalakihan pero, 50 milyon. Malaking tema, malaking produksyon yan. Direk Zhang, huwag kang magbiro. Anong biro? Seryoso ako. Sa ganitong klaseng tema, sa ibang production team. Baka kulangin pa ang 500 milyon. Pero kayong mag-asawa ang gagawa. Sapat na ang 50 milyon. Tingnan mo kayo, dala nyo na ang costumes. Dala nyo na ang lighting. Dala nyo pa ang special effects. At saka, isang take lang, okay na kayo. Diba? Yung eksenang 3 araw sa iba. Kayong mag-asawa, 3 minuto lang, tapos na. Sa isang produksyon. Kapag madali, mura ang gastos. Kaya nga sabi ko, yung 50 milyon na yan. Hindi kulang. Sobra pa nga. Nakapili na ba kayo ng direktor? Kung wala pa, tungkol sa talent fee, ikaw na bahala. Bigyan mo lang ako ng 1 milyon. Ako na ang direktor. Nakapili na. Direk Chen. Ganito na lang. Ako na lang ang assistant director niya. Direk Zhang, huwag kang ganyan. Huwag kang magbiro. Hindi mo ito maiintindihan. Kapag kasama kita sa pag-arte, talagang kasiyahan yon. Sa mahabang panahon kong pagiging direktor, hindi pa ako nakakita ng ganoong kagaling na artista. Lahat dala-dala mo, at ang pag-arte mo ay napakahusay. Lalo na yung mga special effects. Kapag nakita mo mismo sa set, nakakabilib talaga. Sige, kayo na lang muna ang kumain. Sige. Sige, kain lang. Magandang araw, aplikante po ako bilang makeup artist. Magandang araw, aplikante po ako para sa second male lead. Magandang araw, aplikante po ako para sa lighting. Ano? Si Direk Zhang ang magiging assistant director ko? Hindi pwede. Napakalaking karangalan naman po. Mas bata po ako sa inyo. Hi, Ginoong Ye, ako na lang po ang maging assistant ni Direk Zhang. Siya na lang po ang maging direktor. Pwede ba? Ano ba yung kinukunan mo? Ano ba yan? Uga-uga. Ano ba yung inuuga-uga mo? Pinapagawa ko sa'yo ang paglipad gamit ang espada. Tumayo ka sa ibabaw ng espada. Hindi ka pa makatayo ng maayos. Cut. Paumanhin po, Direk. Hindi pa po ako nakakaranas gumamit ng harness dati. Ano ba to? Ang orihinal na plano para sa shooting schedule ng seryeng ito ay 6 na buwan dahil sa pagsali ni Ye Chuzu. Sa tingin ko, 3 buwan lang ay matatapos na. Pagkatapos sumali sa produksyon si Wang Chuefeng. Pakiramdam ko 1 buwan lang matatapos. Subukan natin. Layunin nating matapos sa loob ng 10 araw. Ano? Hahaha, Xiao Ye. Narito po. O sige, ikaw na ang gumanap para sa kanya. CJ, kakain lang ako ng konti. Ye Laoshi, pasensya na talaga. Alam ko, tulad ko na maliit lang ang papel, na kayo pang bida, ang gagawa ng stunt ko. Parang baligtad talaga ang mundo. Pero talagang, tulungan na lang kita magbihis ng costume ko. Ay, okay lang yan. Okay lang. Anong role mo? Isang nagdaraan na cultivator.
Ganito ba itsura? Oo, akala ko ba, Yalao-shi, tulad din kayo ni Wang Chuefeng, na mahilig sa magic. Kamera, handa na ba? Okay. Kung ganon, simula na tayo. Ay puta, parang totoong lumilipad siya. May kakaiba talaga. Huwag ninyong kalimutan, body double lang ako. Likod at buong eksena lang ang kukunan. Huwag ninyong kunan ang mukha ko. 3, 2, 1. Simulan na. Sa tingin ko, hindi aabot ng 10 araw. Kung si Ginoong Ye, ang magiging body double para sa lahat, matatapos sa 7 araw. Hanli. Mamatay ka. God. Mabangis. Mabangis. Ang kailangan ko ay mabangis. Ito na ang huling eksena. Matatapos na ang pelikula pagkatapos nito. Pwede ba, mag-arte ka ng maayos? Pasensya na po, direct. Ulit. Ang pelikulang Hanli, na Sagipang Sanggol, ay matagumpay na natapos. Natapos na ng host ang lahat ng eksena. Kasama si Hanli, at ang Fairy Ziling. Ginampanan ng host na si Ye Chuzo ang papel ni Hanli. Ang mga marka ay ang mga sumusunod. Pagpapahayag, B. Naipakita mo, ang mga pagbabago sa loob ni Hanli. Ang katusuhan at ang sigasig. Ekspresyon ng mata, B. Lalong gumagaling ang iyong mga mata. May kwento na ang mga mata mo. Sa wakas, may pag-unlad na. Pagbigkas ng linya, SSS. Perpekto ang iyong mga saloobin. Ang iyong mga linya, ay walang kapintasan. Ang iyong pagganap, bilang si Hanli, ay nakakuha ng kabuoang markang A. Ang premyo? Anong premyo? Ang iyong premyo ay ang Palm Heaven Bottle. Naku, Ang iyong reward ay kasabay ng pag-develop ng Yuan Ying ni Hanli. Ito ay eksaktong katulad ng Zhang Tian Bottle ni Hanli. Zhang Tian Bottle. Ito ang unang bagay na lumitaw, noong unang pagkakataon, ng Zuan Tian. Nagtaglay ito ng mga batas ng espasyo at oras. Sa loob nito, anumang gamot na ilagay, ay mapapabilis ang pag-develop at pag-evolve. Anumang halaman na ilagay, sa loob ng 3 araw ay magiging immortal herb. Kasabay nito, maaari rin itong gamitin bilang storage space. Anumang bagay, ay maaaring ilagay sa loob ng bote, para mapanatili. Sa loob, ang espasyo ay 10,000 cubic meters. maaari itong gawing immortal herb ang mga halaman. At maaari rin itong gamitin bilang storage ring. Ang host ay nagportray bilang Ziling Fairy. Ang mga marka ay ang mga sumusunod. Performance Intensity, Level A. Naipakita mo ang pagmamahal at pagkamuhi ng Ziling Fairy kay Hanli, at ang mga komplikadong emosyon. Eye Acting, Level A. Marahil dahil ang host mismo, ay isang lalaki. Alam mo, kung ano ang gusto ng mga lalaki na makita. Kaya ang bawat tingin, ng Ziling Fairy, ay napakamakapangyarihan. Dialogue Delivery, Level S. Naipaliwanag mo, ang tono ng pananalita ng Ziling Fairy. Kabuoang marka. A. Dagdag. Nag-improve din ako sa pag-portray ng mga female roles. Ang reward para sa female role. Ang reward para sa iyo ay 10% ng kabuoang kakayahan ng Ziling Fairy. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, mula ngayon, ay isa kang cultivator. Isang cultivator sa chi refining stage. Naging cultivator talaga ako. Cultivation, pagbabalik pagkatapos ng 100,000 taon. Handa nang mag-roll. Lahat ng staff sa set, magtipon-tipon. Simula ng shooting ngayong araw. Magandang simula ngayong araw. Magiging katulong na ako ni Director Zhang. Magiging assistant director na ako sa pelikula ni Director Zhang. Ha ha ha. Mamatay ka, Hanli. Tapos na ang shooting. Ayan, wrap. Ayan, wrap na. Huwag kayong magmadali. Props, ilabas yung banner. Kunan ng wrap photo. Tumayo kayo ng maayos, lahat. Halika, halika. Halika, Jie.
Sige, tingnan ninyo rito. Maya-maya, sisigaw ako ng 3, 2, 1, tapos sisigaw kayo ng maligayang pagtatapos. Matagumpay na takilya. Sige. 3, 2, 1. Maligayang pagtatapos. Matagumpay na takilya. Okay, tapos na. Hoy, huwag muna kayong umalis. May magandang balita pa ako. Yung bagong serye natin, magsisimula na agad. Sige, sandali, kulang ng isa. Hoy, Director Chen. Director Chen, Narito na ako, narito na. ang tagal mo naman. Nasaan yung girlfriend mo? Ito yung first day ng shooting. Hindi sumipot yung bida? May inaasikaso pa siya. Sige, huwag nang mag-usap. Yung bagong serye natin, Cultivation, pagbabalik pagkatapos ng 100,000 taon. Sunod-sunod lang, simula ng shooting ngayong araw. Alam nyo na ba yung isisigaw? Oo. Sige, 3, 2, 1. Cultivation, pagbabalik pagkatapos ng 100,000 taon. Magandang simula, abangan.